Chapter 13 Ang pagtatalo at una pagkakamali ni Alex, tapos isang oras sa bahay nila Elma, habang nasa labas si Alex at papasok na sana siya sa loob ng bahay, ay bigla narinig niya nag-usap sila Elma at Aira. Kailan mo sasabihin kay Alex na aalis ka? Sabi ni Aira. Di ko alam kung paano sasabihin kay Alex pupunta ako sa Amerika. Sabi ni Elma. Sure ka ba sa desisyon mo? Sabi ni Aira. Oo, para naman sa napapagamot ni Papa ito. Sabi ni Elma. Nang narinig ni Alex yun usapan nila Aira at Elma ay agad binuksan niya ang pinto at nakita ni Elma parang galit si Alex. Ano sinabi mo? Alis ka? Sabi ni Alex. Ah, love. Kanina ka pa dyan? Sabi ni Elma. Oo, kanina pa ako nandito. Bakit di mo sinabi na alis ka at pupunta ka sa States? Sabi ni Alex. Alex, let me explain. May offer sa akin si Ma'am Lea, doon kami nagtatrabaho sa restaurant nila sa Amerika. Sabi ni Elma. Tapos, Sabi ni Alex. Tinanggap ko yun offer. Sabi ni Elma. bakit ngayon mo lang sinabi? Kaya ako pumunta dito dahil may problema ako sa bahay dahil yung daddy ko bumalik tapos nalaman ko alis ka. Elma, need you right now please, wag ka na lang umalis. Na makaawa, sabi ni Alex. Sabay hinawakan ni Alex ang dalawa kamay ni Elma upang mamakaawa kay Elma at para magbago ang isip ni Elma na wag na umalis at habang si Elma ay medyo umiiyak na. I'm sorry, Alex. Pero kailangan ko gawin para sa papanggagamot ni Papa. Alam mo naman may sakit si Papa. Kailangan malaki pera para sa operasyon niya. At saka di lang ikaw priority ko, may magulang rin ako, sana maintindihan mo yun. Umiiyak, sabi ni Elma. Bahala ka nga. Sabi ni Alex. Sabay lumabas si Alex sa bahay habang si Elma medyo umiiyak. Lumipas 30 minuto ay pumunta si Alex sa bar para uminom ng beer at magpalipas ng sama loob sa magulang niya at lalo na kay Elma. Habang umiinom si Alex ng beer sa bar counter, ay bigla may lumapit sa kanya, isang pamilyar na babae. Hi! Can I join? Sabi ni Jessica. Nakita ni Alex nang si Jessica lumapit sa kanya. Ma'am. Sure, mag-upo kayo. Sabi ni Alex. Umupo si Jessica sa upuan ng bar counter. Di ba ikaw yun engineer magagawa sa hotel namin at ikaw yun nagligtas sa akin doon sa manyakis dito sa bar? Sabi ni Jessica. Oo. Naalala mo pa yon? Sabi ni Alex. Siyempre, never ko makalimutan yun, superhero katulad mo. Sabi ni Jessica. Wow, superhero talaga. Sabi ni Alex. Yes, anyway, bakit mag-isa ka lang, nasaan yun mga kaibigan mo? Sabi ni Jessica. Busy sila, and I want to be alone right now. Marami ako problema sa pamilya pati sa... Paputol, sabi ni Alex. Saan? Sabi ni Jessica. Wala. Ikaw ano ginagawa mo dito? Baka mabastos ka naman mga lalaki dito. Sabi ni Alex. Heto, umiinom. Naglalabas ng sama loob, nang galing ako sa breakup. Yun boyfriend, ex ko, inapalit niya ako, hindi sa babae. Sabi ni Jessica. Saan? Naman sa lalaki, hahaha. Sabi ni Alex. Hindi rin sa lalaki, sa business, businessman siya tapos mama's boy pa. Sabi ni Jessica. Ganun. Wala kwenta pala yun boyfriend mo. Sabi ni Alex. Oo nga, cheers. Sabi ni Jessica. Cheers! Sabi ni Alex. Nag-cheers sila at nainuman. Sa kabila banda sa bahay nila Alex, tinawagan ni Eileen si Elma para tanungin kung nadoon ba si Alex sa bahay nila Elma. Hello, Elma, nandyan ba si Alex? Sabi ni Eileen. Opo, nandito siya kanina pero umalis po, nag-away kasi kami. Sabi ni Elma. Bakit? Sabi ni Eileen. Kasi po nalaman niya aalis ako. Ayon natalo kami hanggang umalis siya. Sabi ni Elma.
Ganun ba? Nasaan ba yun bata yun? Sabi ni Eileen. Tita Eileen, wag po kayo mag-alala, ako na magtatawag kay Alex, baka kanila boom lang siya. Sabi ni Elma. O sige, tawagin mo lang ako kapag tumawag siya. Sabi ni Eileen. Okay po, tita. Sabi ni Elma. Lumipas ng 2 oras sa hotel nila Jessica, pagbukas ni Jessica ng pinto, ay bigla siya hinalikan ni Alex at dahil sa espiritu alak, ay bumigay si Jessica agad isara ni Jessica yun pinto, tapos dahan-dahan sila pumunta sa kama habang naghalikan sila, tapos pag-upo ni Alex sa kama ay sumakay si Jessica sa binti ni Alex tapos binubuksan niya yun polo ni Alex habang si Alex ay hinalikan niya ang liig ni Jessica. Hanggang sa may nangyari sa kanila, habang nagsisex sila Alex at Jessica, ay nagring ang cellphone ni Alex ang tumatawag si Elma. Kinabukasan paggising ni Alex ay nakita niya may katabi siya ng babae sa kama. Inalala niya mga nangyari kagabi, tapos nalala niya nakikipag one night stand pala siya. Nabihis siya agad at habang nagbibihis si Alex ay nagigilty siya dahil nagkasala siya kay Elma at dahil sinamantala niya si Jessica. Habang si Jessica natutulog pa. Tapos bago pa umalis si Alex gumawa siya ng sulat para kay Jessica. Tapos 1 oras gumising na si Jessica, paggising ni Jessica, nakita niya wala na si Alex sa tabi niya, tapos tumayo si Jessica sa kama at hinahanap niya si Alex. Alex? Sabi ni Jessica. Paglingon niya ay bigla nakita ni Jessica yun sulat sa corner table agad kinuha niya yun sulat tapos binasa niya ito. Dear Ma'am Jessica, I'm sorry kagabi nagiging marupok ako from Alex. Sabi ni Alex sa sulat. Tapos ilang oras sa office sinabi ni Alex kay Boom lahat nangyari kagabi. Ano? Nagkikipag one night stand ka sa iba babae, paano nangyari yon? At sa kasino? Sabi ni Boom. Naalala mo yun anak ni Sir Joe na babae? Sabi ni Alex. Si Ma'am Jessica. Don't tell me, siya yun babae na tikman mo. Sabi ni Boom. Oo pare. Sabi ni Alex. Ang swerte mo naman pare. Sabi ni Boom. Bakit? Sabi ni Alex. Kasi maganda at sexy si Ma'am Jessica, biruin mo na tikman mo siya. Noon araw meeting natin nakasama sila parang gusto ko siya tikman kaso unahan mo na ako. Sabi ni Boom. Ano sinasabi mo pare? Nagigilty ako sa ginawa ko at saka lasing lang kami wala lang sa akin yon. Sabi ni Alex. Sa'yo lang wala pero sa kanya may meaning yon. Sabi ni Boom. What do you mean? Sabi ni Alex. Alam mo, pare. Mga babae kasi madali mag-fall lalo na kapag sa one night stand nako, di makaka-move on yon kaya kung ako sa'yo ulitin mo. Sabi ni Boom. Gago ka ba? Ayoko ulitin yon kagabi tama na isang pagkakamali ko at saka mahal ko si Elma di ko gagawin ng babae. Sabi ni Alex. O sige, pero pustahan tayo sa groundbreaking natin next week, sure ako lalapit siya sa'yo. Sabi ni Boom. Sa kabila banda sa bahay nila Jessica, habang naglalakad si Jessica, ay bigla nakita niya yun ate niya ng si Sophia. Si Sophia ay nakatatanda na kapatid ni Jessica at siya dapat vice president ng hotel, dahil si Sophia ang panganay pero maaga nag-asawa at mas pili ni Sophia yun asawa niya ng si Gio, kaya si Jessica na lang naging vice president dahil dalawa lang. Sila magkapatid. Agad lumapit si Jessica kay Sophia. Ate Sophia, ano ginagawa mo dito? Sabi ni Jessica. Siyempre dinadalaw ko kayo ni Daddy, bakit? Ayaw mo? Sabi ni Sophia. Siyempre gusto ko pero alam ko naman iba na priority mo kasi may asawa ka na ate. Sabi ni Jessica. Nag-alala kasi ako sa'yo dahil nag-break na kayo ni Gabi at saka nabalitaan ko may kasama ka ng ibang lalaki doon sa hotel kagabi. Sabi ni Sophia. Ate paano mo nalaman? Sabi ni Jessica. Saan pa? Di sa mga staff natin. Mabilis ka mag-move on. Sabi ni Sophia. I think tama ka ate. Sabi ni Jessica. Tama ako saan? Sabi ni Sophia. About mabilis ako mag-move on, simula kagabi maka-move on na ako kay Gabi at dahil kay Alex. Sabi ni Jessica. Sino naman si Alex?
Sabi ni Sophia. Yun, engineer na gagawa ng bago hotel natin and I think siya na. Sabi ni Jessica. Basta wala siya sabit, ayoko kasi magaya tayo sa tita natin kabet. Sabi ni Sophia. Oo naman ate. Sabi ni Jessica. Sa kabila banda sa restaurant ay pumunta si Alex sa restaurant para mag-sorry kay Elma dahil nagalit siya dito. May dala ng flower si Alex para kay Elma, tapos nakita siya yung guard kilala siya nito dahil palagi pupunta si Alex sa restaurant kapag susundo niya si Elma. Sir, welcome back po. Sabi ng guard. Nandyan ba si Chef Elma? Sabi ni Alex. Opo, nasa kitchen po, pumasok lang kayo. Sabi ng guard. Pinupuntahan ni Alex si Elma sa kusina. Sa kusina habang nagluluto mga chef ay bigla pumasok si Alex sa kusina at nakita ni Chef Franco si Alex. Chef Elma, may bisita ka. Sabi ni Chef Franco. Sino? Sabi ni Elma. Ayon. Sabi ni Chef Franco. Sabay turo ni Chef Franco kay Alex tapos agad nakita ni Elma si Alex tapos lumapit siya kay Alex tapos ibigay ni Alex yung flower kay Elma. Sorry na, dala lang ng init ulo ko kaya ako nagalit kagabi. Sorry na. Sabi ni Alex. Okay lang yun. Dapat nga ako magsosorry sa'yo kasi di ko sinabi agad about sa offer dito. Sabi ni Elma. It's okay. Siguro tama ka. Di lang ako priority mo, kailangan ka pa ng magulang mo. And alam ko, maganda opportunity yan offer dito. And I support you whatever your decision. Sabi ni Alex. Sure ka ba? Pwede naman ako mag-back out para sa'yo kung yun gusto mo. Sabi ni Elma. Wag na, di ba sinabi mo para sa pagpapagamot ng papa mo at saka handa ako maghintay sa'yo. Sabi ni Alex. You mean, pumayag ka na umalis ako? Sabi ni Elma. Oo. Sabi ni Alex. Kahit 2 years. Sabi ni Elma. Oo, basta palagi ka tumatawag sa akin at maging faithful ka. Sabi ni Alex. Ako dapat magsabi yan, magiging faithful ka sana. Sabi ni Elma. Oo naman, faithful ako sa'yo kahit saan ka pa promise. Sabi ni Alex. Niyakap ni Elma si Alex. Thank you and I love you. Sabi ni Elma. I love you too. Sabi ni Alex. Magiging tapat ba si Alex kapag nasa sa Amerika na si Elma o magiging marupok siya sa tukso? Abangan ang susunod kabanata. Huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa channel ito and thanks for watching.